Magandang araw mga kaibigan, ayan. Ito po yung puting para sa retaining wall. Ayan. Binubuhusan na po yung lane concrete. Yung lane concrete mga kaibigan ay magsisilbing patungan ng bakal para sa retaining wall puting. Makapal po yan mga kaibigan. mm yung kapal ng lane concrete. At bagger mixer po yung ginagamit na panghalo. At minamano-mano ng ating mga kasama para mabuhusan. Ayan mga kaibigan, bukod sa gravel beading, mayroon pa siyang lane concrete. Yan po yung standard na paglalagay ng puting para sa retaining wall. Dito pa rin po yan mga kaibigan sa Larsen Tower Project dito sa Sucat, Muntinlupa City. At ito ay pag-aari po ng Rockwell Land Corporation. Yan mga kaibigan, medyo pahirapan yung pagbubuhos ng lane concrete dahil kukunti lang yung manpower po natin. Kung mapapansin po ninyo ay halos 4 na tao lang yung gumagawa dyan. Isa sa butas, isang nag-aakot, dalawa dun sa mixer naghahalo. Pero kayang-kaya naman mga kaibigan dahil sanay po yan sa trabaho dito sa construction. Yan nga mga kaibigan, pag-i-subscribe na lang din kung itong ating munting YouTube channel. At paki-like na rin itong ating channel mga kaibigan. Ayan nga, nailatag na yung bakal para sa puting ng retaining wall. At nakapaglagay na din po tayo mga kaibigan ng kicker na 300mm yung taas nito. At yan yung magsisilbing starter wall natin. Ayun mga kaibigan, naglalagay din po tayo dyan ng bentonite. Magsisilbo pong water stop yan para hindi mag-leak yung dugtungan. Itong i-first slip na po natin yung ating buhos or yung ating forma. Bentonite po yan mga kaibigan. Ayan, medyo mahaba po yung ating poporman dyan. Yan nga po yung bentonite. Ilan something concrete nail. Yan, search nyo po sa Google kung anong gamit yan para sa iba pang gamit ng bentonite mga kaibigan dito sa construction. Pero kalimitan ginagamit namin yan sa mga retaining wall, sa mga dugtungan. So yan na yung ating pinolik board na 3/4. Ayan, Britco brand yung ating pinolik mga kaibigan. Bali hatiin po natin yan dahil nasa 60 meters po yan ang kanyang haba. Magdadalawang buhos yan mga kaibigan. Halos 2.5 meters din itong ating retaining wall. So yan, 2.44 yung taas ng ating pinolik plus 30 yung ating starter wall mga kaibigan. Ayan na nga, natakpan na natin. Ganyan lang yung pagpoporma dyan mga kaibigan. At huwag kalimutan maglagay ng spacer block sa loob para hindi dumikit yung forma doon sa bakal pag atin ng nilagyan ng pampatibay o mga tukod. So yan ang mga kaibigan, yan.
Patuloy pa rin yung ating mga karpintero sa pagtakip dyan sa retaining wall na yan. So yan yung paglalagay ng tie rod naman na nakahook. Fabricated po yan mga kaibigan. 16mm na tie rod yan. Yan po yung gagamitin natin para hindi bumigay yung ating forma pag buusan. Hindi pwede dito yung tukod-tukod lang. Tulad ng kinagawian natin, tukod-tukuran na lang ng kahoy. Dito ay meron siyang tie rod. Ayan, 16mm na tie rod yan mga kaibigan. So gumamit din tayo ng aluminum or yung aluma forms, alform. Ayan, 3 meters po yan. May iba't ibang sukat yan. May 1.5, may 2.4, may 3 meters. So yan mga kaibigan, pahalang yung paglalagay natin ng aloma. Pagkatapos ng ma-fix yan mga kaibigan ay schedule ng buhos niyan. So yan na nga, nakapaglagay na ng vertical pampatibay, aloma din. Yan, may mga shoring na din mga kaibigan. Merong i-clamp para dyan sa aloma. Ayan, para magdikit-dikit sila, para tumibay. Yan po yung Larsen Tower mga kaibigan. So ayan na nga, malapit na nga matapos itong ating formworks. At ang sunod po yan ay bubuhusan. Ayan na nga mga kaibigan, yung una, yan, nabaklas na. Ito naman yung pangalawang putol atin ring napormahan. Ayan mga kaibigan, at binabaklas na din. Huwag po kalimutan mga kaibigan mag-subscribe dito sa ating munting YouTube channel at paki-like na rin. At paki-hit ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod po nating upload ng video. Ganito lang po muna yung ating mga content dito mga kaibigan. Ayan, construction. Tungkol sa construction, minsan bonsai. Ayan, mga halaman. Halo-halo mga kaibigan. Yung ating ina-upload. Ayan, naipit na yung ating forma. Nakapix na yung ibang wing nut natin mga kaibigan. Ito na yung pangalawang bahagi ng ating retaining wall. Ayan, yan na yung una. Okay naman yung naging buhos natin dyan. Walang aberya. Ayan, patitibayan ulit yan mga kaibigan para mabuhusan na rin yan. Ganyan lang yung pagpuporma ng retaining wall mga kaibigan. Kailangan matibay para hindi bumuntis at nang iwas sa rectification. Ayan mga kaibigan, pinipix na yung mga tie rod yan sa double pipe or double waller pipe, yung tawag po namin dyan mga kaibigan. Formwork sa materials.
Ayan, nag-break po tayo dyan sa kanto. So ayan na nga, medyo tapos na itong ating forma. Tutukuran na lang yan at i-align. Ayan na nga mga kaibigan. At overtime na po ulit. Bubuusan yan ngayon. So pamaya-maya lamang, andyan na yung ating halo na ready mix. 7 cubic meter yung ating kailangan na buhos yan para mapuno. So yan ang mga kaibigan, yung ating mixer, yung ating ready mix. Ayan, okay na yung ating mga tukod, handang-handa na sa buhos. So ayan na nga mga kaibigan, medyo mataas yung ating alulod. Kasi nga mataas yung ating retaining wall. Buti na lang at abot pa yung alulod ng mixer na malaki. Ayan nga mga kaibigan, kasalukuyan yung buhos natin ngayon dyan. Andyan yung ating mga labor para sila yung magbuhos. At syempre, meron din tayong foreign guard dyan mga kaibigan. Medyo malapot yung ating halo dahil 3,000 piece ay yan. At ayan, tapos na yung ating buhos. At kasalukuyan binabaklas na rin yung mga forma nating ginamit. Yan na po yung kabuuan ng retaining wall mga kaibigan. Nakadikit yan sa firewall ng kabilang building. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. At paki-like and subscribe tong ating YouTube channel, Dipalo TV. Yan na yung ating kabuuan ng ating retaining wall. Meron pang hindi natapos dyan sa pakurbadang parte na yan. At itutuloy pa natin yan pagdating ng araw mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood.